Kahit saan o kanino ka man nangutang, mapa-online lending app ba yan, bangko, or individuals, pagka hindi ka nagbayad, asahan mo, sisingilin ka talaga niyan. So in this digital age, may mga demand letters na pinapadala through text or email. Ang tanong, legit ba yung demand letter or legit ba yung pamamaraan ng pagpadala ng demand letter? So in this video, ituturo ko sa inyo paano malalaman kung legit yung ganyang practice or legit ba yung demand letter na yan. So this is our main topic in this video. Later, I'm going to share with you other practices sa paniningil ng utang. But better, ang una muna nating pag-usapan, what are the contents of a demand letter? Take note na may mga requirements or may required form and substance para magkaroon ng effect ang demand letter. So in that case, you better engage a lawyer near you para magabayan ka kung ano ba yung mga tamang requirements or tamang sabihin doon sa demand letter. And just a reminder, this is a legal education channel. My videos are for academic discussion only and do not constitute as a legal advice. So first, very basic. Kung ikaw yung nangutang, yung demand letter is naka-address sa'yo. Ang pwedeng pumirma dyan is pwede yung pinagkautangan mo, who is the creditor, pwede rin yung kanyang abogado. Pagdating sa contents, very usual mo dyan makikita is magkano pa yung balanse mo and kailan ang deadline. Doon sa mga demand letters, may mga grace period na sinasabi na settle your obligation within 5 days from receipt of this demand letter. Otherwise, we will institute legal actions against you. So normally, yan ang mababasa nyo, lalo na at gawa ng lawyer. May ibang demand letters naman na ipapaalala pa sa'yo kung kailan ka nagkaroon ng loan obligation and kailan yung iyong mga due date, yung deadlines, at kailan ka nangako ngunit hindi mo natupad na magbayad. So nabanggit ko kanina, may mga other demand letters that require or merong mga required contents to have an effect. Example, pagka kunyari yung nangutang is nag-issue ng cheque. So ngayon, pagka yung mga cheque na yan tumalbog, dapat doon sa demand letter, meron ding notice of dishonor. Kasi nga, yan din yung requirement sa batas, i-inform mo din yung debtor o yung nangutang and siya yung nag-issue ng cheque, ano ba yung mga details nitong mga cheque na to. Pagka walang notice of dishonor, may tsansa na ma-dismiss yung kaso for BP 22. Yan yung bouncing checks law. So, paano mo nga ba malalaman kung legit yung demand letter na yan? First of all, kung ikaw ay talagang may utang, alam mo kung kanino ka may utang at magkano ba yung utang mo, hindi mo na kailangan yan pagdudahan pa kung legit ba talaga yan. Pero halimbawa, hindi mo alam na hindi mo pala nabayaran yung mga due mo. Or talagang wala ka naman talagang utang pero merong demand letter na nakarating sa'yo, ito yung mga indikasyon na masasabi na legit or hindi legit ang demand letter. Unang-una sa lahat, yung grammar. Yung grammar doon sa demand letter. Makikita mo kaagad mali-mali and maski yung spelling, mali-mali. Okay, as I mentioned earlier, paano pagka hindi mo naalala na may kailangan ka palang bayaran like bill sa kuryente, tubig? Kung ikaw ay may malinis na intensyon and wala ka rin namang planong tumakbo dyan sa mga obligasyon mo and gusto mo rin talagang malaman kung may utang ka ba talaga, pwede mo namang kontakin yung electric company, halimbawa yung Meralco, pwede mong kontakin or yung PLDT, tanong mo kung meron kang mga unsettled obligation kasi baka hindi mo lang naalala eh. And pwede rin na hindi nag-reflect sa records nila na bayad ka na. So, in that way, at least, maliliwanagan yung both parties kung meron ba talagang balanse or paid na.
Paano pagka sa email or through text ka pinapadalhan ng demand letter or doon ka kinokolektahan ng utang? Legit ba yung mga ganyan? So, same rules apply. If may utang ka talaga at alam mo kung kanino ka may utang at kailan ka dapat magbayad, yan. So, legit yan. As I mentioned earlier, if meron ka namang malinis na intensyon and wala kang planong takbuhan yung iyong utang, pwede mo namang kontakin yung iyong pinagkakautangan and kung hindi ka makabayad, just ask for an extension. Okay, so merong mga emails na merong link kung saan yun daw yung i-click mo para mag-proceed ka sa pagbabayad ng utang. If meron kang duda kung ito bang link na to pwede kang ma-scam, pwede mo namang hindi yan i-click. Instead, ang gawin mo, pwede mo ngang kontakin na lang yung creditor. Or pwede kang pumunta sa mismong opisina para itanong mo kung meron ka bang unpaid obligation. So, kunin mo yung statement of account mo. So, other important matters, ito yung mga practices or other practices sa paniningil ng utang. So, halimbawa, yung kapitbahay mo, pumunta ka agad sa barangay at nirereklamo ka kasi nga hindi ka nagbabayad ng utang. Pwede mo bang sabihin na mali yung proseso niya na yon kasi wala naman siyang demand letter sa'yo? Okay, so wala naman sa batas na kailangan talaga niyang physical copy ng demand letter. So long as itong kapitbahay mo, ilang beses ka na fina-follow up pero ikaw hindi ka ma-reach and hindi ka naman sumasagot sa kanyang mga text or sa messages niya sa messenger, acceptable naman yan na dumiretso na siya sa barangay. Paano naman kung yung lending corporation, idinimanda ka kagad sa korte? Pwede mo bang sabihin na i-dismiss yung case na yan kasi nga hindi yan dumaan ng barangay? Ayon sa katarungang pambarangay law, yung mga lending corporations or mga corporations, hindi yan kailangan dumaan sa barangay. Kasi yung mga parties na involved sa barangay conciliation proceedings, mga ano lang yan, natural persons or yung mga individuals lang. Hindi kasama dyan yung mga korporasyon. Paano pagka yung utang mo hindi aabot sa 1,000,000? Ano ba yung proseso dyan? Yan ay isang small claims case kung saan bawal ang mga abogado dyan. Meron din naman dyan hearing pero kayo lang ni judge and yung other party yung mag-uusap-usap. Tatanungin lang ni judge kung meron ba talagang loan agreement and titingnan niya yung mga ebidensya and titingnan dyan kung meron ka ba talagang utang. So sa small claims case, mas mabilis yung proseso dyan at hindi kailangan umupo sa witness stand at mag-testify ang isang witness. So that ends our topic today. Sana marami kayong natutunan. For now, please like this video, subscribe to my channel, share this with your friends, and hit that notification bell icon para ma-notify kayo ng mga next videos ko na i-upload.